Karamihan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Karamihan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Baktay ka niya! Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Nako! At eto na nga mga kababayan, Master Judea, nagbabalik na naman. Kumusta po kayo? Oo, alam ko lunes na lunes, pero mainit na mainit ang ating pag-uusapan, mga kababayan. Dahil mga leader ng kawatan, pinangalanan na sa Senado. Magugulat kayo sa mga pangalan na maririnig ninyo na hindi nyo inaasahan na tumatanggap pala ng porsyento. What the fuck? Kaya, corn. At dahil dito, lumalabas na, tama, si BP Sara Duterte all along, mga kababayan. Pilit lang pinagtatakpan ng iilang congressman ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Kaya pala gano'n na lang ang pagkontra ni Abante at ng iba pang congressman na maimbitahan ang malalaking pangalan sa mga hearing na yan dahil gusto nilang pagtakpan. Lumalabas, mga kababayan, ang pagtatakipan. So now, Abante, ngayon ka mag-ingay. So pag-usapan po natin yan, mga kababayan, pagkatapos lang neto. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Siyempre, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo, magandang araw po sa inyong lahat. So eto na mga kababayan, pero bago po tayo magsimula, huwag kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel at ugaliin na po natin yan sa tuwing napupunta kay Master Judea. Like, share, subscribe, okay? So eto na mga kababayan, magandang araw na Lunes po sa inyong lahat. Unti-unti na pong lumilinaw ang pag-asa ng bansang Pilipinas dahil eto, makakalawit na ang mga mastermind at ang mga miyembro ng sindikato sa Pilipinas. Ito mga tinatawag natin na mga kawatan. Dahil kanina mga kababayan sa hearing diyan sa Senado ay pinangalanan po mga kababayan kung sino ang tumatanggap ng mga porsyento na mga personalidad. Aba, ikagugulat po ninyo ang mga pangalan na maririnig ninyo at mag-antabay lang po kayo, baka nandito ang pangalan ng mga kongresista diyan sa distrito ninyo. So eto na mga kababayan, at dito sa salaysay ng mga diskaya ay malinaw na tama si BP Sara Duterte doon sa kanyang mga sinabi noong pinapangalanan niya kung sino lang ang may hawak ng pera ng Pilipinas. So dito, malalaman po natin ang katotohanan. Brace yourselves, i-ready na ang popcorn at i-ready na ang pamalo sa mga kawatan ng mga politiko. Okay, tuloy. Number 15, 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kaming magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi nila sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List,
Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Patay. Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of AGA Party List, Nako. Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Yon. Yan ang hindi ko ina-expect na pangalan. Anyway, tuloy. Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwar Party List, Nako. Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Baclan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga, Sibugay, Kong Dean Asistio of Caloocan, Kong Marivic Copilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawan ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran Mas na malaki. wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5, Patay. Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWS Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWS Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Patay ka niya! What the fuck? Pinakamalaking porsyento napupunta kay Salico. Magaling kang kupal ka. Iba ka rin, 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Romualdez Day! Patay ka niya. Palakpakan natin ang mga putang inang yan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang sinasabi natin na po natin sinasabi yan, mga kababayan, na yung korupsyon ay doon talaga nang gagaling sa unprogrammed funds at doon sa mga insertion. Kung matatandaan nyo, magkano ba yung unprogrammed funds na inilaan? 50 billion. What the fuck? More than 50 billion unprogrammed funds. Hindi pa po dyan kasama yung mga insertions. So, ganun po kalaki ang pera na nawawala sa ating bayan. Billions. We're talking about billions. At kung matatandaan nyo pa yung sinasabi ni Mayor Magalong, hindi na sila gumagamit ng vault, mga kababayan. Kwarto na ang pinagtataguan nila ng pera. Dahil yung 1 billion ay hindi na po yan kakasya sa isang vault. What the... Ang tao ni Marvin Rillo na si Bugs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Nako! Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Speaker at Saldico, BP Sara Duterte, I love you. You are really telling the truth. Okay? So, hindi na magkakilala yan si Pacifico Discaya at si BP Sara Duterte. Pero, yung sinasabi ni BP Sara dati ay pinatutunayan ngayon. Nagmag-asawang Discaya. Go ahead, my son. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPW's project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo, Nako. kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo.
Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas. Ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan. Putang ilang taas na yan eh. Nakakatakot. Takot na takot sila doon sa taas. Sabagay, baka mamaya hindi maambunan. Kung hindi nila igagalang yung nasa taas, walang ambon. Oh. Ang halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Nako? Kong Nikki Briones of Aga Party List, Nako po. Arturo N. Atayde, ama ni Kong Arjo Atayde, Oho. Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madroño of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects. Para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos. Ayan. So, in fairness dito sa kanila, wala pa tayong nakikita na ghost projects na ginawa nila. Maliban doon sa iba. Sa Sunwest may ghost project, di ba? At iba pang mga kontraktor, may mga ghost projects sila. Pero dito wala pa. Projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani. So, Kamara at DPWH ang nagsasabuatan dito. Oy! Kumusta ka na, iho? What the fuck? Oo. So, ngayon, unti-unti nang nalalaman kung ano talaga ang mission mo kung bakit ka pinaupo ng COMELEC. What the fuck? Alam na nga namin ngayon kung ano ang mission mo kung bakit ka naging appointed son of COMELEC na buwa ka ng ina ka. Para pagtakpan at ipagtanggol ang mga amo mong mga buhaya. Yan. Oo. Ang gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng buting Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacifico of Vizcaya, nagsasalaysay. Notaryado po. For the record, this sworn statement was notarized by a certain Attorney Reynaldo F. Segobiense, PTR number 246726, January 4, 2024. January. Ang MCLE ay 2025. This was notarized on September 6, 2025. Mr. Chair. Ito na. Mga kapatid, malinaw na malinaw. Hinebra ang hari. Pinangalanan ang mga hari, pinangalanan ang mga Diyos ng Pilipinas. So yan po mga kababayan, malinaw na malinaw sa ating pandinig, no? Kung sino talaga ang mastermind dito. So ito matagal ng kalakaran mga kababayan, yung pagba-blackmail sa mga kontraktor. Kung hindi ka magbibigay, hindi mo makukuha. Kung hindi mo kami aabutan, pag wala kang porsyentong ibinigay, hindi mo may pagpapatuloy ang proyekto na yan. Katulad na lang halimbawa mga kababayan, ang problemang right of way. Ang right of way mga kababayan, yan po yung may mga nakatira ng mga tao, na ginagamit nila yung mga tao, na ayaw umalis ng mga tao para hindi matuloy ang proyekto. Pero ang totoo pala, hindi nila nakukuha yung porsyento, kaya hindi natutuloy ang proyekto. At ito, right of way,
maraming mga administrasyon na ang nagdaan, ang problema nila lagi ay right of way. Gloria Arroyo, Pinoy, ang problema nila right of way. But during the time of President Duterte, bakit wala namang problema sa right of way? Bakit yung Skyway Stage 3 na ipagpatuloy at nagawa nang hindi nagka-problema sa right of way? Alam niyo kung bakit? Kasi hindi hinayaan ng Duterte administration na makialam ang mga congressman sa pagpapatupad at pag-allocate ng pera sa mga proyekto. Di ba? Pero ngayon, nagkakaproblema dahil congressman is the key. Di ba? So ngayon, this is a challenge to the government. Kung si Bongbong Marcos Jr. ay talagang taos sa kanyang puso na panagutin ang mga kawatan sa Pilipinas. You collaborate with AMLAC, diyan sa ating sa mga airports, sa ating mga paliparan, makipag-coordinate kayo para hindi makaalis ang mga politiko at personalidad na pinangalanan diyan sa hearing na nagaganap pa ngayon sa Senado. Yan, kung totoo lang naman na talagang nasa puso mo na panagutin ang may kasalanan, di ba? So dito, nadidikdik ang pinsan mo, na si Romualdez at si Saldico, kasama pa ng mga politiko na pinangalanan ng mga Diskaya. So now, kasi kadalasan, pag napapangalanan ang mga lintian, bigla-biglang nawawala, bigla-biglang nagliliparan. So sana, ma-freeze ang mga assets nito, ng mga pinangalanan na ito, para hindi nila maggamit sa kanilang pagtatago. At magkaroon ng lookout diyan sa ating mga airport para hindi makalipad itong mga ito. Para nang sa ganun, sa susunod na hearing, iba ipagtanggol nila ang kanilang mga sarili. 'Di ba? So now, kung wala silang kasalanan, haharapin nila ang aligasyon, akusasyon ng buong tapang. Pero, tandaan natin na yung mga magliliparan dyan, mga kababayan, at magkakaroon ng mga sakit-sakitan, tandaan natin, umiiwas ang mga yan. Ibig sabihin, may itinatago yang mga yan. So mga Pilipino, sabi ko sa inyo, huwag tayo mawawala ng pag-asa. Dahil Diyos na ang gagawa ng paraan para mabuking at maisa publiko ang pangalan at matapos masugpo ang mga kawatan na naghahari sa ating bayan. Magtiwala po tayo. Merong mga leader na hindi may mga leader na tumatayo sa atin, hindi lang pumapayag na magkaroon ng kaguluhan, pero meron tayong natitira na matitinong leader pa na handang gumabay sa atin para hindi tayo mapariwara at hindi mapunta ang ating bayan sa kalugmukan. Kaya may mga kritisismo Kaya nga may mga kumukontra katulad ni Bibi Sara Duterte, Basti Duterte, at tayo ng mga Duterte supporter, kumukontra tayo dahil hindi natin nagugustuhan. Now, kung patuloy tayo na magbibingi-bingihan, patuloy tayo na mananahimik, magtatahi-tahimikan, sa tingin nyo, may kahihinatnan itong hearing-hearing na to? Wala. Oo. Kasi wala silang magiging... Ang mga politiko na yan, yung matitinong politiko, humuhugot ng lakas yan sa ating mga Pilipino, sa mamamayan. Dahil tayo ang kakampi ng mga matitinong politiko. Diba? Kung hindi natin sila kakampihan, kung hindi natin sila susuportahan, walang mangyayari dyan. Dahil kahit gaano kagaling, kahit gaano katalino ng mga taga Blue Ribbon Committee, kung walang suporta galing sa mamamayang Pilipino, wala yan. Makakalimutan lang yan. Kaya nga nagpapasalamat tayo doon sa mga nakikiisa ngayon ng mga Pilipino dahil galit na sa mga nakawan na nangyayari. Nakikita nga natin ngayon, diyan na naman sa House of Representatives, sa harap ng House of Representatives, DPWH, meron namang mga nagrarally. Lalo-lalo na noong inilabas ang mga pangalan ng mga tinaguriang kawatan sa kaban ng bayan. So, huwag po tayong titigil. Sabi nga, nang upload natin kagabi, ay kanina na madaling araw, sabi nga ni Chavez Singson, ni Manong Chavez Singson, na magtulong-tulong tayo, di ba? Magtulong-tulong po tayo. At kung hindi sila kikilos, tayo ang kikilos. So, ibig sabihin, mga kababayan, may mga tao na handang itaya ang kanilang pangalan para malabanan ang kalukuhan, ang sabwatan at kurakutan sa bansang Pilipinas. Kasi lahat tayo dito apektado. Buti na lang, meron tayong mga politiko pa at mga personalidad na talagang naniniwala na may mababago. Bakit kamo? Nung panahon ng Pangulong Duterte, administrasyon ng Duterte, kahit papaano, nakaramdam tayo ng konting kaginhawaan, katahimikan, kasiglahan, at pagpapahalaga
ng ibang bansa dito sa Pilipinas. Dahil believe sila sa ating naging Presidenteng Duterte. Diba? Ngayon, wala. Sino ang bibilib? Ha? Bimbis na kabiliban, tayo ay pagtatawanan ng ibang bayan. Bakit? Katulad na lang halimbawa ng pag-chap-chap na dito mga proyekto na pinupunduhan ng ibang lahi, ibang bansa, ng mga ibang investors. So, sino sa tingin nyo ang matutuwa sa Pilipinas? Ha? Kung yung investors, yung mga investments na ibinibigay ng ibang bansa, sinachap-chap, hinahati-hati ng mga buhaya. Ikaw ba, magbibigay ka pa ng investment? Hindi na. Sino matutuwang investors niyan? Paano mo ibabalik yan? Na hindi mo naman naitayo or nagawa yung pinagkasunduan nating proyekto na magbabalik sa amin ng pera na ipinarahiram namin sa inyo. Wala na, mga kababayan. Kaya nga, hindi dapat mga kontraktor ang ating pinag-iinitan. Oo, may kasalanan sila, nagpagamit sila bilang kasangkapan sa pagdanakaw, pero katulad lang sinabi ng mga diskaya kanina, wala silang nagawa. Kailangan nilang pasweldohan ang kanilang mga empleyado, pero sobra-sobra naman yung pera ninyo. Ang dami-dami ninyo mga sports car, mga luxury cars. Bigyan nyo ako ng isa. What the fuck? Anyway, mga kababayan, wala tayo dito kinikilingan. Diba? Doon lang po tayo sa tama. Kung sino may kasalanan, yun dapat ang parusahan. Pero ito, malis kayo, handang tumistigo para ipakulong ang mastermind ng mga kawatan. Yan sinasabi, ang ahas pinapatay sa ulo, hindi sa buntot, mga kababayan. Dahil pagka gusto mong patayin ng isang ahas, pinutol mo lang ang buntot, walang mangyayari dyan. Ang buntot ng ahas, tumutubo yan. Pero, kapag tinagpas mo ang ulo niyan, hindi na makakabuelta yan. Diba? So, kailangan targetin natin yung mastermind. Targetin natin ng ulo ng katiwalian para masugpo talaga ng lubusan at kahit papaano umangat-angat ang ating bayan. No? So, sugpuin ang korupsyon, mga kababayan. Yan ang goal natin dapat ng mga Pilipino. President Bongbong Marcos Jr., redeem yourself. Diba? Gumawa ka ng paraan para hindi makatakas ang mga lintian na yan. Dahil alam na alam natin na pag may pinapangalanan sa mga hearing-hearing, kahit saan pa mang hearing yan, bigla yang nagsisiwalaan, nagliliparan, nagsasakit-sakitan, magpapagamot daw sa ibang bansa. Pero ang totoo, meron talaga silang pinagtataguan. Pinagtataguan nila ang multo ng kanilang nakaraan sa kanilang mga ginawang katarantaduhan. Diba? Okay, so yan lang po ngayon, mga kababayan. Once again, my name is Master Judea saying thank you. God bless you all and to God be the glory. Magandang araw po sa inyong lahat.